So ayun, alright mga boss madam, magandang araw. At eto, combination t-shirt naman ang gawa natin ngayon. Pang election t-shirt na po ito, pang stock na. Alright, at eto nga, start pa lang tayo ng pagkakalas ng tela. So kailangan nating i-relax yung tela para bago ilatag is okay na siya. Hindi na siya yung banat na banat. Need talagang i-relax ang tela mga boss madam bago ilatag para flat na flat yung pagkakalatag natin at hindi siya kulubot. Okay, at eto nga po yung layout na ginawa natin para sa t-shirt. Saktong-sakto yung sukat nung lapad nung tela sa ano natin, sa pattern natin. Alright, napakaganda ng layout, sulit na sulit. Napakalinis ng gawa. Thank you nga po pala sa nagpagawa kay Madam RC ng Taytay Rizal. God bless po. So ayan, dito sa bandang dulo kinuha natin yan yung revings naman. Tapos dito sa gitna ayan yung mga body. So yung manggas niyan ay kulay violet. So mamaya natin gagawin. At dito nga mag-start na tayo ng cut. Okay, at eto nililinis natin yung gilid. Ayan nga po pala yung design niya sa taas pag na-finish na ng mananahi. So dito tinatanggal lang muna natin yung gilid para malinis at pantay na pantay yung pagkakagawa natin. And then next ko naman dito ay yung front nung t-shirt. Ito yung front naman. So inukaan natin yung kilikili tapos kukain natin yung pinakang front nya. So ayan, pinantay muna natin kung pantay ba yung dalawang balikat nya tsaka yung kilikili para sigurado tayo. Pero minsan hindi ko naman ginagawa yan. Pagka lang medyo kulubot yung part ng pinag-layoutan, ayan. Kasi bago ko naman ikat yan, at chinecheck ko muna kung solid ba talaga yung pagkaka-layout, kung pantay na pantay ba. Ayan. So, nakadepende rin sa tela ng boss madam. Pag cotton yan, need talagang pantayin yung kilikili kasi malakas yung banat ng tela nun. Pero sa mga gantong kiyana naman, okay naman, goods naman siya. So, ayan, nakatatlong parts na tayo, mga boss madam. Okay. Alright. Bali ang laman nitong lamesa na to ay umaabot siya ng nasa 37 pieces. Times 6 ang laman ng layout natin. Ang gamit natin cutter dito is size 10. Okay. Ayan, tinanggal natin yung gilid kasi yung hindi na rin kasama yun. Gagawin na lang natin siyang panali sa mga tinatabas natin or kinakating. Alright. So ayan, hahatiin na natin siya dito. Okay, tapos na tayo. At ayan, kailangan ng talian yan para maluwag yung lamesa natin. At dito, tinalian ko na nga yung isang parts para malinis na tayo, mabawasan nila man lamesa. So ayan, hinila ko na yung isang parts para hindi siya nakalagay dito sa medyo hindi madulas na lamesa. Kasi pagka dun sa madulas na lamesa is magandang mag-cut dun. Dito kasi sa may dugtungan kasi ng lamesa, kaya medyo mahirap i-cut, medyo tumatalon yung cutter natin. Kaya need nating dalhin doon sa pinakamakinis na pwesto. Okay. So ayan, nakailang parts na rin tayo. At dito nga nagtatali na ang Kuya Eloy mo. Okay, nagtry na rin ang Kuya Ison mo kung paano magtali. Sige, silip lang ang silip. Dukutin mo pa para makuha mo. Alright. So ayan, at nakakapagtali na nga siya. So inaantay lang nating matapos sa kabilang part para maitulak natin yung tela dun sa madulas na part para hindi sumabit dito sa may dugtungan ng lamesa. Okay, so ayan, at natapos na tayo. Hindi nahahatiin na natin tong apat na parts na to. Front and back saka revings nga lang po pala yun mga boss madam. Yung manggas niyan is hiwalay. Kasi siya, combination siya. Hindi natin siya pwedeng isabay sa pagli-layout. Maaksaya lang tayo ng medyo malaki. Tsaka hindi talaga pwede. Kahit sinong magtatabas, hindi pwedeng pagsabayin ang body at saka ang manggas kung combination. Alright. So ayan, natapos na tayo. Konting na lang. Konting kembot na lang is matatapos na natin to. Okay. So yung natitira na lang natin doon is back tapos revings na lang. Okay. So ayan, tapos next natin dito naman ng cut is yung sleeves or yung manggas para mabuo natin yung t-shirt. Yun na lang naman ang kulang dito. Ayan. Okay.
So hinila muna natin yung tela at pwede naman siyang hila-hilahin kasi madulas naman yung lamesa, basta alalay lang din. Tatanggalan muna natin siya ulit ng gilid katulad nung ginawa natin kanina para masundan natin yung layout natin. Para dire-diretso tayo ng gawa. Okay, so ayan, pinutol na natin. Tapos next natin dyan is yung revings naman dito sa bandang dulo. Okay, so times 6 din yung revings na kailangan dyan para kung times 6 yung body na gagawin natin, times 6 din yung revings or yung neckband. Tapos another yung sleeves naman yan is times 12 kung times 6 ang body mo. Kasi times 2 ang sleeves natin kabilaan. Alright. So ayan, konti na lang yung gagawin natin. Matatapos na tayo dito sa set na to. Okay, thank you. God bless po. Papalaw na lang din ang page natin. Pinakang tulong na rin. Salamat po. Pa-share na rin ng video. Alright. So ayan, at ilang kembot na nga lang ay matatapos na tayo. Medyo alalay lang tayo dito sa part na to kasi maliit yung revings. Hindi pwede siyang tumagilid yung pagkakat natin kasi hindi mapapantay yung kabit sa liig. Kaya medyo dahan-dahan lang tayo at kailangan alalay na alalay lang yung pagkakagawa natin. Okay. So ayan, pagkatapos nating ikat yung revings, istatali naman natin siya para hindi naman siya magulo. Okay, so dalawang tali lagi ang ginagawa natin dyan para hindi siya magulo. Tigkabilang dulo. Para kahit pagbardagulan ng mananahi yan is hindi maghihiwa-hiwalay yung pagkakasunod-sunod niya. Okay, at last part na nga to ng parts natin sa mga t-shirt. Alright. Thank you again. Lagi lang natin sipagan para tuloy-tuloy ang blessings. Alright. So ayan ito yung last part na nung revings. Ayan. Tapos yung last part naman ng body yung susunod natin. Kailangan pag times 6 yung latag mo is pare sila nung front and back and revings. Alright. Thank you po. God bless. Okay. Alright. Another na naman tayo mamaya sa ibang design naman. Para tuloy-tuloy ang ating trabaho. Alright.